Sawa ka na ba sa paulit-ulit mong binabaon? Gusto mo yung iba naman? Naku, tamang-tama. Sobrang dali lang nitong recipe natin for today. Sobrang sarap pa talaga namang mabubusog ka. Naku, don't worry, hindi mo kailangan dito ng oven. At pwede din ito sa handaan. Kaya naman tara, let's go! Multifunctional din kasi may kasama na din siyang steamer. Pwede kang mag-steam ng gulay habang nagsasaing ka. Syempre, hugasan muna natin yung bigas. Junin ko lang maigi yung tuna gamit yung salaan. Iinitin ko yan. Gamit ang aming microwave. Kung wala kayong microwave, pwede naman sa inyong kalan. Next ay itong imitation crab sticks. Kung talagang gusto nyo na super budget-friendly, pwedeng canned tuna na lang. Actually, marami naman talagang pwedeng ilagay. Alatin ko itong aking multifunctional vegetable slicer. Multifunctional kasi madami na siyang type ng slicer na pwede nyo gamitin. Link pinapost ko sa description box or sa comment section. Pantay-pantay pa yung nipis ng pagkakaslice dun sa aking cucumber. O diba, ang dali lang niyang gamitin. Pagkatapos, sa isang bowl, paghahalo-haloin ko lang yung canned tuna, imitation crab sticks and cucumber. Maglalagay lang ako ng konting mangoes kasi yung iba, ipang tatoppings ko mamaya para mas magandang tingnan. At mayonnaise. Pwede kayong gumamit ng kahit na anong mayonnaise, pero Japanese mayo yung gagamitin ko kasi mas malasa siya. Palasa, asin at paminta. At ito optional kung gusto nyong medyo may kick ng spice pero hindi naman maanghang dahil wasabi naman ito. Yan, meron ka ng salad, charot. Tinikman ko guys, napakasarap niya. First, so luto na yung aking kanin, kaya naman isisiso na natin yung ating rice. Pwede brown rice vinegar ang gagamitin ko. Kung wala, pwedeng kung ano yung gamit yung vinegar dyan sa bahay. Tansya-tansya lang. I-adjust nyo na lang at i-ayon sa inyong panlasa. Sesame oil na konti na lang yung nalagay ko kasi nilanggam na. Salt and pepper. Kung meron kayong furikake, pwede kayong maglagay. Ako nakalimutan ko kaya dun sa pang last batch ko na lang ginamit at pang topping. 3 layers. Yung ating rice, yung ating tuna mayo mix, nilagyan din natin ng crab sticks, at yung ating cheese. Ito pala yung pan na paglalagyan. Pwede siya sa oven, pwede siya sa kawali. Pwede naman sa kahit anong baking dish nyo, basta yung pwedeng makastand ng heat kasi mamaya painitin natin yan sa kawali. First layer natin ay yung rice. Second layer natin ay yung ating tuna mayo mix. At yung next layer ay yung cheese. Optional to, pwede kayong maglagay ng mga pambudbud tsaka yung mga toppings na mango and cucumber na hiniwa-hiwa natin kanina. Pero, pangdulo pa yon pag natunaw na yung cheese. Mamaya makikita nyo. Ito yung furikake, guys. Basically, mixture siya ng nori, toasted sesame seeds, salt, sugar. So, pwede siyang i-DIY kung meron kayo dyang nori sheets. Ayan, na-assemble na natin. Ang dami ko palang nagawa, by the way. Ito nga, magpapainit lang ako ng kawali. Tinatakpan ko siya ng tissue para hindi makascape yung steam or yung init. Para mas madaling matunaw yung cheese, maglalagay ako ng hot water. Hot na yung nilagay ko para shortcut. And then maglalagay ako nitong rack para mailagay ko sa ibabaw yung ating mga aluminum foil. Takpan and check nyo lang from time to time kung natunaw na ba yung cheese. Pagkatapos, hanguin nyo na sa kahirapan. Tatapusin ko lang to guys and I will be right back para dun sa ating toppings. Ito pala yung Japanese mayo. Reduced fat yung binibili ko. Ilagay lang ako nung tinatirang mangoes kanina at yung cucumber para mas maganda siyang tingnan. Mango optional to pero gusto kong maglagay kasi gusto ko yung may manamis-namis ng may konting asim dito sa aking sushi bake.